Na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na amin pong mapag-aralan ang iyong mga salita, Panginoon. At ganoon din po, Diyos, upang maitaas sa iyo ang aming pong mga kahilingan at mga panalangin, Panginoon. Lord, as we study your word this moment, O God, you may continue to cleanse us from our sins, na kung saan ang siyang pangunahin na humadlang upang amin pong matanggap ang pagpapalang espiritual mula sa mensahe ng mga salita, Panginoon, sa tuwing kami ay nagsasama-sama sa pag-aaral ng mga salita. Patuloy mo nawa kaming pakalinisin at ituwid, Panginoon, nang sa ganun, O Diyos, ikaw din ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian sa aming pong pagsama-sama sa iyong mga gawain at sa pag-aaral ng mga salita. Sa po namin pinagkakatiwala ang oras na ito, pagpalain mo nawa ang bawat isa, at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. At ito po ang aming samo at panalangin, Ama, kasama ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ang ating pong pag-aaralan sa oras po na ito is about establishing a God-centered family. Establishing a God-centered family. So from this book, in the book of Joshua, particularly in chapter 24, dito po sa verses 14 to 15, makikita po natin dito ang example, ang halimbawa ni Joshua on how to establish a God-centered family. So, there are many families that are Christians by culture, but not by commitment. Napakadali lang po sabihin na sila ay Kristiyanong pamilya, sila ay mga Kristiyano, but then, when it comes to commitment, doon na po nakikita. So their focus is on comfort, career, or children's activities, not Christ. But then, a God-centered family is not built on accidents, but on intentional choices to fear, serve, and prioritize God above all other allegiances. Napaka-totoo po ng mga na ito, no? Mga nabanggit po na ito, dahil lalo na sa panahon po natin ng tinatawag na summer vacation. So dito po, makikita natin yung nakakalungkot na nangyayari sa simbahan sa magitan ng mga Christians at buong pamilya paminsan na ganun na lamang nila kadali iset aside ang kanilang mga gawain sa simbahan. Kapalit po ng kanilang leisures sa magitan ng kanilang tinatawag na bakasyon grande. So sa sa Kabuko, ilang families namin doon ang pumunta, buong pamilya talaga sa kanilang probinsya, ano? So kung naalala ko tuloy, kami pagka umattend ng conferences doon sa Bukidnon, nung umattend ng conference sa Bukidnon, sa Palawan, ano na yun? Tawid dagat na yun. Pagkalinggo, balik din. din kagad, balik din kagad. No time for talaga. Talagang purely, lang, conference lang ang pinunta. Pagkalinggo, nasa kanya-kanya ng simbahan. Although, yung ibang mga, mga pastors, ay talagang, nag-stay pa ng matagal. So, yun po yung, yun po yung nakakalungkot. So, gaya po ng ating mga narinig na at natutunan sa social studies siguro, yung isa sa maalala nating, kumbaga, nagbanggit tungkol sa pagiging mahalaga ng, ng unit of the family na kung saan ay bubuo ng society.
na yung society na yun ay bubuo ng nation, ng buong bansa. Na kung simula doon sa family ay nagkakaroon po ng problema, ito ay aapekto doon sa society at aapekto ultimately sa buong nation, sa buong bansa. So lalo na po sa pamilyang Kristiyano. Kaya dito po sa nabanggit ni Joshua pagdating po sa kanyang pagiging leader sa kanyang sariling pamilya, dito makita po natin kung papaanong isinet o inilagay ni Joshua yung halimbawa dapat sa isang pamilya. So may tatlong mga katotohanan po tayo ditong papansinin sa sa mga nabanggit na ito ni Joshua, na sabi niya diyan, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers serve, that your fathers tayo ng hangin ng that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. So dito una, yung doon sa tatlong katotohanan na ating papasin dito, as Joshua established his own family being God-centered. So dito, pinakita ni Joshua na ang ibig sabihin ng pagiging God-centered na pamilya, una, dito po ay mahalaga yung the foundation of a God-centered family. Yung pundasyon ng isang makadiyos o yung pamilya na kung saan ang Diyos ang sentro. At bilang God-centered family, pagdating po doon sa foundation, so there are 3 lessons na ipinakita dito ni Joshua sa pagiging pundasyon ng Diyos sa kanyang sariling pamilya. Una, na lesson po dito na ating matutunan, as God, the foundation of the family. So, dito yung unang lesson, God-centeredness. Dapat din natin maintindihan that God-centeredness means holding God in high reverence, not terror. So, ating papansinin yung phrase po dyan, nasabi dyan ni Joshua, now therefore, fear the Lord. So ito po yung katotohanan sa pamilya ni Joshua. Sa mismong pamilya ni Joshua, ang kanila pong iginagalang, ang kanilang kinatatakutan, na ang kahulugan po ng fear dyan is not because of terror, but of reverence. Yung paggalang sa Diyos. Yung mayroong pagkatakot sa Diyos bilang pundasyon ng isang pamilya na kung saan ang Diyos ang sentro. So a godly home respects God's word more than cultural trends. So kasi pagka yung mga trending na, lalo na ngayon, yung sa natin, sa social media, pag nakita sa social media na ganito po ang trending pagdating sa family, yan, yung tipong sa isang typical na pamilyang Pilipino, pagka mga unbeliever, yung family day ay araw ng linggo. At yung kanilang version ng family day ay upang pumunta doon sa mga pasyalan, maliban sa simbahan. So yun po yung karaniwan nating nakagisnan. Siguro ilan lang sa atin dito na mula nung ipinanganak, namulat na sa Kristiyanong pamilya,
at ang karamihan po sa atin ay nagmula sa pananampalataya doon sa Katoliko. So doon sa unang natin na yun, pananampalataya. So yun po yung typical na understanding na maraming pamilyang Pilipino. Na pag sinabing Family Day, araw ng linggo, andun sa mga kung saan-saan. At hindi sa bahay-sambahan ng Diyos upang manambahan. So, makita po natin doon yung tunay na, yung kawalan ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Then, ang pangalawang lesson po dito, sa pagiging pundasyon ng Diyos sa pamilya ni Joshua, yung God-centeredness requires authentic faith, not hypocrisy. So yung po dyan, yung phrase na serve Him in sincerity and truth. Yan, ang lesson po dyan na ating matutunan is that God-centeredness requires authentic faith, not hypocrisy. So it is a genuine, heartfelt devotion. Ito po ay totoo o tunay at hindi po pakunwari na pag-devote ng pamilya sa Diyos. Then, yung third po na lesson dito is that God-centeredness means removing idols that competes for the center of our home. So yung phrase po dyan, sabi ni Joshua, put away the gods. So hindi po to yung only one God in three person. Kundi yung gods dito ay yung idols. Sa Old Testament, doon po sa ibinigay na Ten Commandments ng Diyos kay Moses, yung unang-unang commandment doon, thou shalt not have images before me. Kahit yung kawangis pa ng mga nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, at nasa langit. At wag mo silang luluhuran. So kaya sa panahon po na ito ni Joshua, ang karaniwan po na understanding ng mga tao kapag sinabing idols, karaniwan po ay yung nasa isip nila yung mga images, yung mga ribulto. But then the general idea ng idols, anything or any person na kung saan ay aagaw sa panahon ng isang mananampalataya na dapat ay para sa Diyos, yun po ay considered as idols o mga Diyos-Diyosan. Sa panahon po natin ngayon, hindi lamang po kagaya ng Old Testament na mga images o mga statues o mga ribulto. Kundi, ang mga idols din po ay maaaring sa pamagitan o in the form of career, money, screen time, sports, or selfishness. So yun po yung modern idols. So kaya kung ang ating pong mga trabaho ay inaagaw ang ating time na dapat ay time natin para sa ating Panginoon, yan po ay magiging considered as idol. Ang pera, sabi po ni Apostle Paul doon sa sulat niya kay Timothy, the love of money is the root of all evil. But then, hindi po ang sabi doon na the money is the root of all evil, kundi the love of the money. Yung ibigin na ng isang Kristiyano ang salapi. Di ba kasi sabi nga ni Balagtas, pagka ang pag-ibig ay pumasok na sa puso ni numan, hahamakin na ang lahat, masunod ka lamang. So kaya kapag pumasok na
sa puso ng isang Kristiyano ang pag-ibig sa salapi, ang kasunod na po noon ay hahamakin niya ang Diyos. So kaya, ang pera din po ay magiging idol sa buhay natin kapag mas inuuna nating hangarin na magkamal ng salapi to the point na ating isasakripisyo ang ating oras para sa ating Panginoon. So yung screen time, ito po ay tumutukoy sa mga pinapanood sa social media ngayon, sa mga kahit sa mga cellphone lang, sa laptop, noon television lang eh. So ngayon ang dami na po na umaagaw sa atensyon ng mga Kristiyano. At yung mga kabataan lalo na po makita po natin na hating gabi na, magmamadaling araw na, magagising pa at ang mga mukha nasa cellphone pa. At kung kayo ay mga Kristiyano, tanungin mo kung ikaw ang magulang, anak, nagdebosyon ka na ba? Wala. Sana ubos ang oras doon sa panunood. Minsan, kahit yung mga adults, sa panunood naman ng mga favorite na mga ng mga show, minsan mga host pa parang mga kalahi ni Vice Ganda. 'Di ba? Tuwang-tuwa, umahagalak pa sa mga sa mga punchline ni Vice Ganda. Pero pagka tinanong na mo na ba? Naasikaso mo na ba ang pagbabasa ng Biblia, ang pagpipray? Wala na. Naubos na doon sa panunood. So but then, ang isa pong God-centered family, ang pundasyon po nito ay ang Diyos. So ang ibig sabihin din ng pagiging sentro ng Diyos sa isang pamilya, it means removing idols that competes for the center of our home. So yun po yung kinakailangan. Ano po ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5? In the first place kasi, beginning from the Old Testament, even until now sa atin pong mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, ito na po yung utos ng Diyos. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Yan po ang dapat na principle ng pamilyang Kristiyano na ang Diyos ang sentro. Kaya kung tayo po ay mga Kristiyano at sinasabi natin na ang Diyos ang sentro ng ating pamilya, ito po ang dapat na principle natin bilang mga Kristiyanong pamilya. Yung mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin, ng buong lakas natin. Then, the second truth na ating pong titingnan dito, sa patutuo ng pagiging leader ni Joshua sa kanyang sariling pamilya, si Joshua bilang leader ng kanyang pamilya, kanya pong pinakita ang halimbawa ng kanyang pamilya pagdating po sa the choice of a God-centered family. Ang pinipili ng isang pamilya na kung saan ang Diyos ang sentro. So ano po ang sabi diyan sa unang bahagi ng verse 15? Sabi diyan, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers or the gods your fathers served in the region beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell, but as for me in my house, we will serve the Lord. So mahalaga po kung ano ang pinipili ng isang Kristiyanong pamilya na nagsasabi na ang Diyos ang sentro ng kanilang pamilya. So ano po ang dapat natin ditong maunawaan pagdating po sa pagpili na ang Diyos ang paglilingkuran?
Ang uri po ng pagpili dapat ay, una, it is intentional decision. Ibig sabihin, it is not accidental. It is not passive. So a God-centered family is not a passive heritage. It is an active decision. You must choose to follow God daily. So yan po ang dapat na ginagawa ng isang pamilyang Kristiyano na ang Diyos ang sentro. Si Kristo ang sentro ng pamilya. Dapat andun po yung intentional decision na yon na piliin ang Panginoon, piliin ang Diyos na sundin araw-araw. Hindi lang kung kailan komportable ka, hindi lang kailan kung maganda ang mood mo. Hindi po nakabase sa pakiramdam, sa feelings, kundi sa isang intentional decision na ang pagpililingkuran, ang susundin ay ang Diyos. So pangalaw po na dapat natin maintindihan sa uri ng pagpili ng isang pamilyang Kristiyano bilang ang Diyos ang sentro. Ang pagpili po dapat na ito, it is intentional dedication. It is intentional dedication. So yung phrase po dito o yung words na whom you will serve. Sabi dyan, kung kumpletuhin natin sa simula ng verse 15, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. So yung dapat na intentional dedication, yung paglalaanan natin ng ating buhay kasama ng pamilya, ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi po dapat accidental lang ang uri ng pagtatalaga ng ating buhay, ng ating oras kasama ang pamilya na piliin at sundin ang Diyos araw-araw. Sa araw-araw ay ang Diyos ang ating susundin. So there is no neutrality. If you do not actively serve the Lord, you are by default serving idols of this world. Yan po ang katotohanan. Kaya hindi po natin maaring sabihin na hindi nga natin pinaglilingkuran ng Panginoon pero hindi rin tayo naglilingkod sa mga idols. Automatic po yun. Kapag hindi ang Panginoon ang pinaglilingkuran natin, automatic na ang mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan nito ang pinaglilingkuran natin. So kaya dapat intentional po ang pagtatalaga natin ng ating oras, ng ating panahon kasama ang pamilya na unahing sundin ang Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Ano po ang sabi ng Psalm chapter 12 o chapter 127 verse 1? Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So mawawalang kabuluhan ang malagkit minsan, no? Makikita mo ang kultura ng Pilipino kung gaano nagsasama-sama ang pamilyang Pilipino, but then ang nakakalungkot to the point yung malagkit na pagsasama-sama na yon ay kayang-kayang isakripisyo ang Diyos para sa pamilya. Sound familiar ba mga kapatid sa Panginoon? Ito ba ang nangyayari sa iyo? Kahit pa man ikaw ngayon ay nakay Kristo na? Na minsan mas matimbang ang pamilya kaysa sa Diyos. After all, mas maraming time na binigay ang Diyos sa pamilyang Kristiyano upang makasama ang pamilya. Ang nakakalungkot maging yung napaka-konti na panahon. Yung konti na panahon na yun, it is even only during Sundays, during prayer meeting.
at yung mga yung mga occasional o mga special na gatherings minsan sa simbahan. But then nakakalungkot nga, mayroong mga Kristiyanong pamilya na mas nagagawa pa rin nilang ipagpalit ang Panginoon. Ano pong yun? Anong halimbawa? Yung isang araw ng pananambahan sa Diyos ay dahil sa pamilya, nasa sakripisyo, naaagaw sa ating Panginoon. Kasi minsan, tayo mismo yung na parang nanunumbat sa mga leaders sa simbahan. Grabe ka naman, pastor. Ano ba ang gusto mo? Paggalitin? Paghihiwalayin ang pamilya namin? Hindi ba natin minsan na nare-realize, hindi ba natin minsan napapansin? Ilang araw ba yung binigay sa atin na panahon na kasama ang pamilya compare doon sa panahon na ating pinagsasama-sama upang ibigay sa ating Panginoon? But then, ang lesson po rito mula sa example ni Joshua, sa bahagi ni Joshua bilang leader ng pamilya, sa kanya, ang kanyang pinipili ay ang sundin sa araw-araw ang Diyos kaysa sa ibang mga bagay. Yan po ang isang pamilya na kung saan Diyos ang siyang sentro ng kanilang pamilya. Then the third and last truth na ating titinan dito, sa halimbawa na pinakita dito ni Joshua pagdating sa kanyang sariling pamilya. So sa pamilya ni Joshua, makita po natin dito yung the commitment of a God-centered family. The commitment of a God-centered family. Ito po yung shared devotion. So sabi dyan sa verse 15b, sa ikalawang bahagi ng ng verse 15. So whether the gods of your fathers or the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So yan ba yung ating pangangatwiran? Nasa gitna po ng nakakatukso na makiayon na lang, makisama na lang. Kasi dito po, ang context dito kay Joshua, yung kanyang mga kababayan na mga Israelites, parang siya na lamang po ang mayroong desire na sumunod sa ating Panginoon. Halos ang lahat ng pamilya ng mga Israelita ay nais na ang mga Diyos-Diyosan ang paglilingkuran. Ngayon, ilagay po natin ang ating sarili sa sitwasyon ni Joshua. At ito naman po minsan ang ating naranasan, na kapag dominante na po ang mga tao na kung saan pari-pariho nilang ginagawa ang isang gawain na yon, kahit yun po ay labag sa ating Panginoon, minsan dahil nag-iisa na lang po tayo, parang nawawala na po tayo ng lakas ng loob na sumalungat, sabi nga, sa flow ng mundo. Di ba? Pag nakita natin na ginagawa naman ng mga kapitbahay, ng halos ng mga pamilyang Pilipino na pagka mga ganitong special occasion, Christmas, mga ganyan, parang meron na tayong dahilan, may lisensya na para ang gawain ng ating Panginoon na yun po ay sumisimbolo at yun po ay nagre-represent pagdating po sa ating sa ating prinsipyo, sa ating pagiging mga mananampalataya, kung sino ang ating prioridad, kung sino ang ating unang sinusunod sa ating buhay bilang mga Kristiyano, doon po ay nakikita yung nakakalungkot na katotohanan
na marami pa rin pong mga pamilyang Kristiyano na nasa sakripisyo o nakakayang isakripisyo ang para sa Panginoon at ang ginagamit na dahilan ay para sa pamilya. So, mga kapatid sa Panginoon, let us remember, our identification right now is different from before. We are now God's o sa Diyos na po tayo ngayon. Mabigat man ay i-remind sa atin, ano ang mismong sabi ng ating Panginoon? Ang sino mang hindi mamuhi sa kanyang ama at ina, sa kanyang mga kapatid, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Pero ang sinasabi lang naman po ng ating Panginoon doon, ang sino man po sa atin na hindi gagawing prioridad ang Diyos, ang Panginoon sa kanyang buhay, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ni Kristo. Di ba? Ayaw natin na i-challenge yung ating pagiging totoong Kristiyano o alagad ni Kristo. Pero habang atin pong madali o napakadali sa atin na mas isakripisyo ang ating oras, ang ating panahon para kay Kristo, then ito po yung challenge, yun po dapat palagi ang challenge na ating alalahan mula sa ating Panginoon. Ang sino mang hindi mamuhi sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang anak na lalaki, sa kanyang anak na babae, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. So kung hindi pa rin po natin magawa na maging prioridad ang Diyos sa ating pamilyang Kristiyano, sa pamilya, yun po yung challenge sa atin ng ating Panginoon. So, yung commitment po na ito, ito po ay personal dedication. So yung words po dito, nasabi rito ni Joshua, as for me, para sa akin. So yun po dapat ang matibay na paninindigan ng isang Kristiyano, lalo na kung siya po ay pinuno ng isang tahanan. Maaring ama o maaring ina ng tahanan. Dapat sa kanya mula mismo, unang-una, bilang pinuno ng tahanan, ang kanya pong matibay na paninindigan o prinsipyo ay yung mga salita na gaya ng binanggit dito ni Joshua, na sasabihin niya, as for me, ako bilang leader unang-una, para sa akin, ang aking paglilingkuran ay ang Diyos. So leadership starts with personal commitment. Joshua wasn't demanding his family serve God while he chased idols. Yun po kasi minsan ang hypocrisy na nangyayari sa mga leaders sa loob ng pamilya, sa mga tatay, sa mga nanay. Ito ang Diyos, pero sila mismo ay napakadali nilang isakripisyo ang panahon, ang mga bagay na dapat ay para sa Diyos doon sa ibang bagay. So but then, dapat gaya po ni Joshua, ang paninindigan ng isang ama o ina na leader ng isang pamilya, ng pamilyang Kristiyano, ay yung sasabihin niya, para sa akin, ako unang-una sa lahat bilang ama o ina na leader ng pamilya, ang aking paglilingkuran ay ang Diyos. Then, pangalawa po na ating titingnan dito, yung commitment po na ito ay paternal devotions. So sa bahagi po ni Joshua bilang ama ng tahanan, ang sabi niya po dito,
mula sa kanyang sarili, sabi niya, as for me, hanggang sa kanyang pamilya, sabi niya, in my house, we will serve the Lord. Hindi rin naman po dapat na ikaw bilang ama o ina, ikaw lang ang pupunta sa simbahan, ikaw lang ang nagdi-devotion, ikaw lang ang nananalangin. Kundi dapat bilang ama o ina o leader ng sambahayan na pamilyang Kristiyano, pagkatapos mong sabihin unang-una sa iyong sarili mismo, as for me, then ang kasunod dapat doon, in my house, we will serve the Lord. Kaya nakakatuwa po yung, yung buong pamilya na magkasama pong pupunta dito sa simbahan at sama-samang nananambahan at naglilingkod sa Diyos o sa ating Panginoon. So ano po ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So upang ang katapatan ng provisyon sa ating mga pangangailangan ng Diyos ay maranasan po ng pamilyang Kristiyano, dapat sa pamilyang Kristiyano, ang una po dapat hinahanap, gaya po ng binanggit ng Panginoon dyan, seek first the kingdom of God. Yun po dapat ang inuuna ng pamilyang Kristiyano sa kanilang sambahayan. So in closing, sa ating pong pagtatapos, so the promise dito po sa mensahe na ito, a home built on the Lord is peaceful dwelling. Kung ang sentro po ng pamilya ay ang Diyos, ang pangako po, ang pamilyang iyon, ang tahanan na iyon, ay matatatag sa Panginoon sa isang mapayapang pamumuhay o pagsasama-sama. Then, ang invitation po dito, regardless of your past, you can decide today to shift the center of your home from chaos to Christ. Kung sa mga karaan ay hindi nagiging sentro ang Diyos sa iyong pamilya, hindi po huli ang lahat. So, magsimula po dapat na ibahin at mula sa pagiging hindi sentro ng Diyos sa kanya-kanya nating pamilya, magsimula po dapat tayo na maging sentro na ngayon ang Diyos sa ating pamilya, sa ating tahanan. Then, panghuli, ito po yung panawagan, make the decision. So ito po ang dapat, gumawa po ng desisyon ang mga leader ng pamilya, ang ama o ang ina. Ano po yung desisyon na yon? Gaya po ng binanggit dito ni Joshua. Yung desisyon na sasabihin ng isang ama at ina ng tahanan ng pamilya, as for me, sa akin magsisimula, and my house, we will serve the Lord. Kung hindi po yan ang gagawin na desisyon ng mga leader ng pamilya sa iglesyang ito, sa kanya-kanyang tahanan, sa kanya-kanyang pamilya, magpapatuloy po na hindi kaluluguran ng Diyos ang bawat pamilya sa isang iglesia, sa isang simbahan, na kung saan hindi ang Diyos ang prioridad, ang sentro ng kanilang pamilya. So bilang mga Kristiyanong pamilya, dapat po ang sentro ng bawat pamilya ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya ay walang iba, kundi ang Diyos. At matatawag na tunay na ang pamilyang iyon ay tunay na God-centered family. So as we are studying about God-centered family, bilang hangarin na ang bawat pamilya ng mga membro
ng iglesyang ito ay maging sentro ang Diyos sa kanilang pamilya. So dapat po magsisimula sa pagpapasya na mula sa mga leader ng tahanan ng ama at ng ina ay magsasabi ang mga leader ng tahanan, "As for me in my house, we will serve the Lord. We will prioritize God in our Christian family so that indeed God is the center of our family." Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na dapat naming makita, Panginoon, at ma-realize na hindi po tama sa isang Kristiyano, lalo na kung siya ay leader ng pamilya, Panginoon, na habang sinasabi niya na siya ay mananampalataya, ngunit ang kanyang buong pamilya ay hindi ang Diyos, hindi ang Panginoon, ang sang sentro. Panginoon, kami po ay iyong tinubos, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay hinango mo mula sa kadiliman tungo sa liwanag at kasama ng iyong ginawa na yan sa aming buhay, kasama ang aming pamilya, Panginoon. Kami ay binigyan mo ng kasiguruhan ng kaligtasan na bilang nagsasabi na kami ay nananampalataya na kay Kristo, kasama po sa iyong ibinigay sa amin, Panginoon, yung iyong pangako na ang sino mang na kay Kristo ay wala ng kahatulan, wala ng panganib, kundi meron ng kasiguruhan ng kaligtasan, kasiguruhan ng kanyang kalagayan doon sa kalangitan. Kaya naman, O Diyos, ang aming pong pagpapasya na ikaw ang mag-sentro ng pamilya ay kulang pa, Panginoon, sa iyong napakadakilang ginawa sa amin, Panginoon. Kaya nawa, O Diyos, hindi magiging mahirap, hindi magiging mabigat sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang pagpasyahan sa aming sarili at kasama ang pamilya. Nasasabihin namin kagaya ni Joshua, "As for me in my house, we will serve the Lord," so that indeed the family that we have, God is the center. Ito po ang aming samo at panalangin kasama ang mga pasasalamat sa pangalan ni Jesus.